Chanco na mismo nang galing na alam daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Miniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from justice Zaldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga Ang masasabi ng palasyo dyan ay fake news ka, Toby Chanco. Grabe mga kababayan, ang balitang ito. Matindi po mismong si Toby Chanco na ang naglaglag dito kay Marcos Bangag Jr. Ito po ang mga balita na ito. At ang balager mga kababayan ni BBM, isang estapador na vlogger daw pura ang mga kababayan ay sinampahan ng kaso. Inirereklamo ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Ayan po mga kababayan, ang isang BBM vlogger po na budol ng kapwa niya pong budolerong vlogger. Yan po ngayon ang detalye ng ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago natin tunguhin ang mga impormasyong ito, nakakagulat si Toby Chanco, nilaglag si Marcos Jr. Abay, kailangan nyo po ito mapanood. Napukang napalagpas na po natin itong mga kababayan sa ating mga pandinig. Teka lang ha. Ito po mga kababayan, bago natin tunguhin, maraming salamat po sa lahat na mga walang sawang nagla-like, nag-share. Kasama na po ang mga basher at mga trolls. I love you! Thank you ha! Ito, tuloy na po tayo sa mga ating kabuong balita at pag-uusapan natin ngayon. Sino ba itong vlogger mga kababayan? Sikat po itong vlogger ni BBM. Isa po itong bodol din po vlogger na ito at matindi po itong makabalita, makapatikos kay Tatay Digong, BP Sara, no? Pero ngayon, siya po ngayon ang binodol ng kapwa niya pong bodolirong vlogger, mga kababayan. Vlogger po yan ni BBM at may programa po yan ng mga ilan sila doon, 5 itlog na mga bugok. Kasama po yan mga kababayan. Ito po, panoorin po muna natin itong vlogger, ito nang unahin natin, ang nabudol na vlogger, nabudol ng vlogger din. Inirereklamo ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Ay, parang lalaking lalaki ito. Pero ang mga paninda nito pala ay mga beauty products. Ay, yamitik ko na sa. Ayaw cool. Mata pa ko cool. Chantikler na lang. Grabe mga kababayan, pag napanood nyo po itong Mike Cervera na to, ano po ito? Makasalita po ito. Kala mo, sinong lalaki, ang tindi po nito bumatikos Ang tindi po nito manira din Kila Tatay Digong at saka kay BP Sara. Pero ang paninda pala nito, beauty products. Sa bagay, pwede naman yun kahit lalaki ka, di ba? Mayroon nga isa dyan isa pa, kaibigan ni partner Badong yun, yung taga Bicol, nagtitinda ng mga beauty soap, pampagandang lalaki. Kaso sabi ni partner Buds, dapat sample mo muna sa sarili mo. Pag hindi effective, wag mo nang itinda. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Pero ang problema, halos isang taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Nakita ko naman sa presentasyon niya, ang sabi niya, 100 mahigit yung branches niya. Kaya sabi ko, okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income.
Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad. Dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger, bagay na ikinasasama ng loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke at closed na pala ang mga account. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active pa sa social media ang beauty vlogger. Ba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka, 'di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Eksperto na siya sa pambubudol. Ay, Daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula. ang aral dito mga kababayan, huwag ka kasing budol para hindi ka rin mabudol. Eksperto na raw siya mga kababayan, hindi ko lang kung saan siya eksperto. Alam nyo, kung mapapanood nyo po itong vlogger na ito, napakatindi po nito, no? Bakit po natin sinabing budol din to? Budol po kasi ang kanyang boss na si Marcos Jr., si BBM. At yan po ang kanilang pinagtatanggol, no? Ngayon, na kumbaga sa ano pa, you are taking your own medicine. Nabudol siya ng gawain pambubudol o nabudol din siya ng mambubudol, 'di ba mga kababayan? Nag-back to you. Kasi po, no, bakit natin sinabi? Dami naman pambubudol ni BBM na inano, 'di ba? Yung nga lang 20 pesos na bigas, nabudol mga raming Pilipino, naniwala. Yung sinabi niya kay Vice President Sara Duterte at sinabi niya sa kampanya na continuity doon sa ginawa ng mga proyekto ni Tatay Digong. Hindi niya ginawa. Hindi na nga niya ginawa, pero ang ginawa niya, ninakaw niya ang pera ng bayan. Napakarami. Binudol niya talaga, no? Ngayon, itong vlogger na ito ay suportado yung pambubudol ni BBM na yan, no? Kaya ngayon, nakatikim din siya ng karma, mga kababayan. Karma, mirisi yan sa iyo, Brad. Ako man din dito sa hindi ko man tinuturuan itong na to. Sabihin ko muna, teka, singilin mo muna yung utang ni BBM. Nasa Supreme Court na rin yun, 203 billion. Anong connect? Ang connect nito, budol niya si BBM Hindi binabayaran yung pera ng bayan. 'Di ba? Ninakaw pa yung pera ng PhilHealth. Ganun lang, kasimple. Ngayon, ikaw ngayon na nag-aano ng ganyan, na biktima ka, pinagtatanggol mo itong ng biktima sa mga Pilipino. So ngayon, sorry ka, kasi nga mayroon din palang katulad sa iyo na mas malupit din pala mambudol at ikaw ngayon ang biktima. 'Di ba? Mga kababayan, magaling na daw siya eksperto na raw siya dito. Saan kaya eksperto? Ano ko mga kababayan, ayaw ko lang panoorin pero pag napanood niyo itong magsalita para din itong sangkay. Ilan yung sangkay diyan, 'di ba? Nang budol din 'yon sa Taliano Gold. Anong ginawa ni Marcos? Bininta yung gold reserve ng Pilipinas. Yung Taliano Gold na pinagyayabang nito mga hunghang na ito, wala. 'Di ba? Ito na, punta na tayo rito kay Toby Chanko mismo mga kababayan. Nilaglag ni Toby Chanko mismo itong kanyang amo. Ito, lilinawin ko muna pala, balikan ko muna ito Lilinawin ko lang po mga kababayan. Ito kasing mamang ito ay may programa din po ito doon sa ngayon sa gobyerno, no? Ito kasing si BBM kasi palibasa, no? Puso dito yung katulad ni Claire, anti-Claire. May programa na nga sa sarili niyang may trabaho na nga. Tapos ito pa ngayon, kinuha pa ng gobyerno. Kaya pag nagsalita ito, 'di ba? Hindi hiniwalay yung kanilang opinion. Kung tutuusin nga dapat manahimik na muna sila katulad ni Muka Uson, 'di ba? Hindi na pinag-vlog nung naging naging undersecretary yata sa PCO. 'Di ba? Naging yusik din si Muka Uson sa panahon ni Tatay Digong, pero binash siya ng binash. Kaya tumigil sa pagbablog. Pero sa Anticlear hindi. Itong mga vlogger niya ngayon, mayroon bang sariling
programa ngayon. Sa mismong binabayaran ng bayan Pero tingnan niyo mga laman nito pag bumanat sa mga Duterte matindi, di ba? So ngayon, nabaktuyo ka sir. Nabaktuyo ka boss. Boss pa naman ang pangalan talaga naman. Bossing na bossing Bossing na bossing Okay. Ito na ang isang bossing ninyo rito ngayon. Mismong si Toby Chanco na. Mga kababayan, ito disclaimer ko muna. Itong video na ito, posted po ito 13 days ago. Pero hindi ito masyado na enhance. Pero ito, isang maliwanag na Kay Congress Sandali Isang maliwanag na panlalaglag ito mismo ni Congressman Toby Chanco dito kay BBM, kay Romualdez at kay Zaldico. Pakinggan natin ng maigi kasi mukhang naging passers-by lang sa ating pandinig. Wala po masyadong emphasis o hindi po ito nabigyan ng emphasize ng mga mainstream media na teka sandali. Di ba maliwanag na revelasyon po ito na nilalaglag talaga si BBM dito dahil alam ni BBM ang nangyayari ng lahat At ito pa lang kinatakutan nila mga kababayan. Ito pa lang kinatakutan nila kung bakit hindi nila pinapasok yung impeachment na isinampa ng nilang Congressman Mike Defensor. Dahil pala ito ang ginamit na ebidensya or basihan mga kababayan na ito po ay nakapost dito sa Bilyonaryo Channel. Mas napakabigat po nitong ebidensya mga kababayan. Panoorin natin. kay Congressman Toby Tiangco na mismo nang galing na alam daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Miniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from justice Zaldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang nagpapabigat nito mga kababayan kasi ano kaya ang pahayag ng palasyo, ang masasabi ng palasyo sa pahayag ni Toby Chanco? Kaalyado mga kababayan, hanggang ngayon kaalyado pa rin ni Marcos Jr. itong si Toby Chanco. O pakinggan natin, ano bang pahayag ni Toby Chanco? 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Ayan suhin nyo. Yan ang sinabi niya. Sabi ni Congressman Toby Chanco. Sino may sabi nun? Si Marcos mismo. So alam ni Marcos ang nangyayaring nakawan, ang nangyayaring flood control, ang nangyayaring ghost projects, ang nangyayaring pagpasasa at pagwawaldas, pagnanakaw ng pera nitong kanyang pinsan at si Zaldico. Ang revelasyon na ito, revelasyon galing mismo kay Toby Chanco. Hindi sa atin. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Pinabulaanan ng Malacanang na kumpirmado ang sinasabing usapan ni Navotas City Representative Toby Tiangco na nasaksihan niya raw kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos, si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ito mga kababayan ang babaw kaagad ng sagot ng Malacanang. Pinabulaanan nila na hindi daw kumpirmado ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Pues kung hindi ito kumpirmado, maliwanag mga kababayan na isa po itong fake news. At isa itong malaking paninirang puri, kung may puri pa man, itong si Bangag. Now, kung paninirang puri ito at sinabi ito ni Congressman Toby Chanco, bakit hindi nila kasuhan? Dahil baka alyado? So, ibig sabihin mga kababayan, dahil hindi nila kinakasuhan at sinasabi nilang paninirang puri lang ito at hindi ito totoo, tinatanggap nila kabayan. Kasi kung hindi nila itong kakasuhan, meaning to say, totoo ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Kung hindi pala totoo, bakit hindi kasuhan? Kahit pag ulit-ulitin, balik-balik ta rin pa natin kabayan, yun po talaga ang lalabas sa tawa, sabi pa nila. At Zaldico. Ayon kay Tiangco, pinagalitan umano ng Pangulo ang dalawa dahil sa pagkakamkam ng pera sa Kongreso. Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Ilang Ferrari gusto niyo? Marami. Ang pahayag na ito ni Tiangco ay isa sa mga ebidensyang tinitingnan ng kampo ni na Attorney Ferdinand Topacio, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at former Congressman Jing Paras at Mike Defensor na alam ng Pangulo ang nangyayari sa kanyang bakuran.
Pero sa parehong panayam, sinabi ni Tiangco na naniniwala talaga siyang na walang kinalaman si PBBM sa lahat ng usapin sa flood control scandal. The knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Kung alam naman pala ng Pangulo na may kumukubra ng pondo sa Kongreso, ano raw ang ginawa niya sa impormasyong ito? Dagdag ng kampo ni Topacio, bukod dito, makapal ang inihain nilang impeachment complaint laban kay PBBM dahil nilabag-an nila ng Pangulo ang halos lahat ng nasa konstitusyon maliban sa treason. Sagot ng palasyo, wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. si Tiangco ang campaign manager ng administration-backed Alyansa para sa Bayan noong 2025 midterm elections. First cousin din ni Romualdez ang asawa ni Tiangco na si Michelle Romualdez. Ang mismong nagsabi daw kay Tiangco na dumistansya kay Romualdez dahil masisira umano ang kanyang asawa kapag sumama sa kanyang pinsan. Formal lang inihain ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong araw at sa pag-recuse na presidential son sa pag-usad ng impeachment complaint, saan kaya hahantong ang huling 2 taon ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kita nyo mga kababayan, ito po ay maliwanag na sikat ng araw na isa po itong masasabi po nating corroborating evidence, no? Ebidensya po ito na nilalabas ni Congressman Toby Tiangco laban po dito kay Marcos Jr. Una, credible po ito sapagkat si Toby Tiangco ay hanggang ngayon kasama pa po nila, kaalyado pa po nila, at siya mismo ang nag-rebel. Aywan ko kung nadulas lang dito si Congressman Toby Tiangco o hindi niya sinasadya, mga kababayan, na mailaglag niya dito si Marcos Jr. At ito nga ang isang basihan ng impeachment complaint na isinampa nila Congressman Mike Defensor. Kasi ginamit nila itong pahayag ni Kong Toby Tiangco. Bagamat hindi po ito opisyal na nandoon sa pagdinig o sa hearing ng Congress, ng Senado at Congress, or testimonya po ito, pero public pahayag po ito, mga kababayan. Nandyan po ito sa television, naka-public. Kasi kung hindi po ito aaksyonan, maliwanag na totoo. Kung hindi ito totoo, why hindi kasuhan itong si Toby Tiangco? So alam na natin, kaya hindi kakasuhan kasi nga kaalyado. Pero the mere fact remains, ang katotohanan ay magpapatuloy at hindi nila pwedeng sagkaan na alam ni Marcos Jr. ang nangyayaring nakawan. At sino may sabi? Kaalyado niya, si Congressman Toby Tiangco. Kaya ito po ang importante, ito po yung dahilan kung bakit mayroon po tayong mga video dito na pinagmimix po natin yung kasalukuyan nangyayari at ang mga nakaraang nangyayari at ang mga naibalita noon at kasalukuyang balita. Sapagkat mga kunikonektado po ito ngayon, mga kababayan. Diba? 2 linggo na ito, 13 days na ito nakapost. Pero, teka lang sandali, napaisip tayo, bakit ang bilis? Bakit hindi pinapasok ang impeachment complaint laban dito kay Marcos? Mayroon na palang mga matitibay na mga ebidensya yun mga yun na maaari na pong magkahon dito kay Marcos Jr. Pero dahil nga po sa napakarami po nilang kaalyado dyan sa Congress, marami pong mga magdanakaw dyan nakanabang sa flood control corruption, mabilis lang po nilang dinisregard po ito. Pero kitang-kita ng taong bayan, tayo na lang po na taong bayan humusga. Tayo na po rito ang magbigay po ng verdict dito sa sinasabi ni Toby Tiangco. Toby Tiangco mismo ang may sabi. Kahit ano pang gawin natin, mga kababayan, Toby Tiangco. Kay Congressman Toby Tiangco na mismo nang galing na alam daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Miniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from justice Zaldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Ayan ho, kabayan ho. 2 taon na ako dito. Wala pa akong napapagawa. Dahil, kinukuha ninyo ang pera. So sabi ng nagtatanong sa kanya, Angkor, suhin nyo. Siya may sabi. Di ba maliwanag ito mga kababayan na alam ni Marcos Jr. na tinatanggi niya ngayon na sinasabi niya wala po siyang kinalaman dito ngayon sa mga nangyayaring katiwalian, pagnanakaw sa flood control projects. Ito na mismo, Toby Chanco ang ebidensya. Toby Chanco rin ang nagsabi na ang mga pumipirma ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte ng mga congressman tumanggap ng milyon-milyon para lang pumirma. At hindi nila naitanggi yan, mga kababayan. Bakit hindi rin nila kinasuhan? Kasi nga po totoo. Di ba? Di ba, kabayan? Yan ang ating rason dito, kaya bumaliktad. Hindi pa naman bumabaliktad itong si Toby Chanco, pero sa ginawa niya na ito, hindi natin alam, baka pasimpleng bumabaliktad na siya. Sa ibang way lang niya ginagawa. Pasekreto. Kunyari, hindi siya bumabaliktad, pero baliktad ang kanyang sinasabi. Kasi ito, mga kababayan, alam niya ito. Hindi naman siguro ito kabubuhan. Matalino rin naman siguro itong congressman. Si Congressman Toby Chanco. At perhaps alam niya ito, kabayan, na makapagdidiin ito kay Marcos Jr. na kanyang sasabihin na ito, maaaring malaglag si Marcos Jr. dito. Kasi gagamitin ito ng iba't iba, katulad na nga yan sa impeachment, ginamit itong ebidensya. Nga lang, hindi nga lang pinalusot, hindi nga lang pinapasok, hindi nga lang tinanggap nito mga hudas ng mga congressman na ito. Pero maliwanag sikat ng araw, kabayan, ebidensya po ito kay Marcos Jr. Maliwanag na panlalaglag po ito kay Marcos Jr. dahil alam niya. Ulitin ba muna natin itong video na ito? Suhin nyo, sabi nitong nagtanong sa kanya, alam niya. Martin Romualdez at ngayon fugitive from Justice Zaldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Suhin nyo. Ito pala, sila Sierda pa lang nagtanong, suhin nyo. Yun ang sinabi niya. Kung chismes yan, sinungaling niya si Toby Chanco, kasuhan ninyo. Katulad din yan kay ate, super ate, hindi rin nila makasuhan. Bakit? Kasi totoo. Di ba, mga kababayan? Kung paninira lang pala, ba't hindi nakasuhan? Yan ang maliwanag, mga kababayan, na malaking ebidensya na pasimpleng nilaglag ni Toby Chanco itong si Marcos Jr. Okay? Itong kanyang itong kanilang kaalyado, Zaldico. Wala raw ibabalik na pera dahil wala siyang nakulimbat. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo, wala siyang nakulimbat. Pero sabi ni Toby Chanco, Martin at saka si Zaldico, Wala raw ibabalik na anumang pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado. Humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa. Pero itinanggihan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized as far as I know to speak for him. Yes. And then sinabi ng someone, one of the Remulla said na, the priest
So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Wala pinapadala na priest, ikaw lang. Wala ka pinapanegotiate. Not even feelers. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal, umano huling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko, Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. Eventually, he will because he has to. naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. What do you restore if you didn't take anything? Ain't gonna happen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Yan mga kababayan, no? Ayaw magsauli ni Saldico ng pera kasi ayon dito sa kanyang abogado, wala naman daw po siyang nakuha. Nakapagtataka lang din po itong mga nagsauli ng pera, nagsauli po sila. Ang tanong, magkano at kanino nila sinauli? Sino bang nakinabang doon mga kababayan ng pera na sinauli na mga ngayon? At bago natin puntahan kung sino nakinabang mga kababayan, aba tingnan nyo, ha? Si Saldico, hindi nila mapauwi, di ba, noon? At saka itong si Saldico ngayon, ha? Ginagawa ang lahat para maiwasan ito. Ayaw magsauli ng pera at hindi rin umuwi dito sa Pilipinas para harapin ito. Pero anong ginagawa nila? Wala pong yung batas natin, wala. Kunwari, sinasabi nila, narito na daw, pero wala naman po silang ginagawa eh. Kasi nga po, maliwanag, kaalyado pa po nila ito. No? Ang problema, nagsalita na ito noon at tinuro na nga sila Martin at saka si Marcos. Pati pa si Lisa, nabanggit pa. Pati pa yung anak. Di ba? So yun ngayon ang kanilang problema. So ngayon, kahit ganun na nga, hindi pa rin nila masyado yung bang pinupursige talaga na mapauwi dito. Kasi nga, kahit pa, alam naman po ng lahat, kalyado pa nila ito mga kababayan. Kaya nga hindi pa ito buo na nagsasalita ng kasi ako sa basa ko lang ha, hindi ko naman po sa sinasabing totoo ito. Basa ko lang ha, itong ginawa ni Saldico, pagpaparamdam lang ito, na pag tinuluyan ninyo ako, tuluyan ko rin itong gagawin sa inyo. Para sama-sama na tayo rito. Pero pag titigilan ninyo ako, hindi nyo ako pupursigihin, hindi ko rin ito pupursiging labas. Analysis ko lang yung gabayan. Hindi ko po yan sinasabing magkakatotoo. Hula-hula ko lang naman yan. Paminsan-minsan napamanahan tayo ni Madam Auring ng panghuhula. Hula ko lang, analysis ko lang yan. Na itong ginagawa ni Saldi, kasi tingnan nyo ha, sabi niya una niyang salita dyan, bago po ako mapatay o bago po nila ako di ba? Magurgor, maisiwalat ko na itong lahat. Oh. Alam din naman niya yan na wala naman pong silbi yan dahil hindi naman po yan kikilalanin unless na pumunta po siya dito sa harap-harapan. So ano yan? Pananakot, di ba? Kanino? Doon sa mga manggigipit sa kanya. Na ibig sabihin, may bala ako dito. Gets nyo kabayan? Sige, comment nyo kung nagigits nyo yung punto ko. At saka doon sa restoration, yung pagbabalik magsasauli ng pera, alam nyo, ang mga nagsauli ng pera, ano yun katusuan yun ng nagpapasauli. Bakit? Kasi, once na, halimbawa, matapos ng kaso, kala mo ligtas ka, nagsauli ka nga ibig sabihin, aminado ka na mayroon kang ninakaw. Kaya nga sabi nitong abogado ni Saldico, anong sasauli? Wala namang ninakaw. Kita mo? Di ba? Kasi gagamitin na yan, basta yan Nagpauto yung iba mga kababayan, di ba? Sa bagay, kung titingnan natin i-analyze natin ang sitwasyon, paano ba sila nasuot dito? Ha? Nagpauto sila, nagpagamit sila. Sinong gumamit sa kanila? Siyempre, mas mataas sa kanila. At sino yun? Aba, hindi natin alam. Basta may question mark doon sa taas Sa report nila ng minority report ni
Senator Marcolita. Oh. Tingnan nyo ito mga kababayan, itong mahilig magpasauli. Tingnan mo kung anong kanilang binibida na naman dito. At sa batiin din natin, nakikinig ngayon, Tito Sen, na nakikinig sa atin. Tito Sen! Tito Sen! At saka Tito si Sen! Sen B, monitor sa Tito Sen. Good morning! Mukhang pinakiliti ka this week, Tito Sen, mukhang kiniliti ka ng mga kasama mo, ha? Bulungan mo kami, Tito Sen! Mukhang pinaramdam ng mga kasama, Tito Sen. Parang nakakalimutan mo kami. Nagdaan yung Pasko. Nagdaan ng bagong taon. Kaya mag-alala yung arresting team naka-standby ron. Ito na, patay. Ito, mga nakikinig natin. Bawas isa sa problema mo din yan, Tito Sen. Bawas ng isa sa problema mo. Pero ano Anyabang talaga nitong Remulla, no? Huwag ka mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. Sino kaya itong kanyang ipaparesto? Ito kaya mga kababayan? Ito kaya? Kasi mga senador to, di ba? Sinong mga kabawas? Di ba nasa minority ito? Ito yung tinutukoy ni Bindalo Remulla, mga kababayan. Ang yabang, ano? Ibig sabihin, planado na talaga nila para hawakan nilang Senado, papaaresto nila Senator Chis Escudero, Senator Joey Villanueva, Senator Estrada, dahil ito po ay mga kakampi ng minority at kakampi ni BP Sara. At sabi pa ni Buying, huwag kang mag-alala, ang arresting team naka-ready na. Itong si Buying Ombudsman, grabe ano mga kababayan, planado na, nakahanda na daw eh. Naka-ready na daw ang mga aresto. So ipupus na talaga nila yung kaso sa tatlong senador na ito. Senator Chis Escudero, alam ko matalino ka. Alam ko abogado ka. Mukha naman sigurong garapalan ang ginagawa sa inyo, no? Grabe, biruin mo, naka-ready na pala ang aaresto sa inyo. Hindi ko sinasabing sa kanila yan, ha? Sino bang tinutukoy? Sino tinutukoy ni Remulla na huwag ka mag-alala? Kasi parang ang dating nito, nag-aalala itong si Tito Soto na matatanggalan siya bilang Senate President. Kaya sagot ni Remulla, Puta mo kami. Nagdaan yung Pasko. Nagdaan ng bagong Kaya taon. mag-alala yung arresting team naka-standby ron. yan tagtawanan pa nga mga kasama, Huwag kang mag-alala, yung arresting team naka-standby na, naka-ready na pala. So sino yun, ma-arrestuhin nila na naka-ready na pala? Sipin nyo, wala pang arrest warrant. Pero mayroon nang naka-standby na arresting team itong si Buying Remulla. Ang tindi, mga kababayan? Siguro paglipat ng panahon, paglipat ng gulong, ewan ko lang, santo si Remulla. Kahit ombudsman pa ito, mga kababayan, katakot-takot itong haharapin na impeachment. Maniwala po kayo. Kasi pwede po i-impeach ito para matanggal. Ombudsman na ito. Katakot-takot po mga kababayan. Kaya dito po mahalaga po na wag po tayong maumay. Bagamat nakakaumay na, wag po tayong ma-stress, bagamat nakaka-stress na ang mga balita ngayon. Lalo na po pagka kaming mga DDS vlogger ang magbalita at mag-share nito. Magbigay ng reaction at opinion. Makisabay po kayo, wag po kayo mapagod. Kasi kung mapapagod po kayo, mapapagod po kami, mapapagod po sila Tatay Digong at saka si BP Sara. Kung ayaw nyo pong mapagod ang mga principal natin, hindi po sila napagod, napagsilbihan po tayo. Despite na talagang alam nila na matindi po ang susuungin nila. Ang agos po ng korupsyon, ang agos po ng katiwalian sa ating gobyerno ay hindi po nila sinang-ayunan. Sumalungat po sila sa agos. Parang ito yung agos, malaking agos, ito yung langgam. Langgam lang po ang mga Duterte. Pero ito yung agos pa ganun, hindi po sila, sumalungat po silang pa ganun ang mga Duterte. Ganyan po ang nangyayari. Gusto mo ba makiagos ka? Makiayon ka sa agos ng mga magnanakaw? O gusto mong sumalungat sa agos ng mga magnanakaw? Kung saan ka dyan kabayan, kung pipiliin mo ang agos ng pagsalungat sa pagnanakaw, sa pangungurap sa ating gobyerno, pumanig tayo sa mga Duterte. Huwag tayong mapagod,
kahit kinulong na si Tatay Digong, kahit pinai-impeach na si BP Sara, hindi sila napapagod. Ang mga Duterte, si Congressman Pulong, hinahanapan po sila ng butas. Pero wala po silang nakitang butas. Patuloy pa rin po silang dinidiin at binabagsak. Kaya po sila nananatiling nakatayo dahil sa inyo, sa atin, na mga organic na supporters. Kaya kabayan, huwag ka pong manghihimagod na kami pong mga DDS supporters ay suportahan nyo po kami. Dahil tayo po ang pag-asa ng mga Duterte. At ang pag-asa po ng mga Duterte ay ang bayan. At syempre pa, sino makikinabang pag nagtagumpay pa ang mga Duterte? Tayo pong mga maliliit. Tayong api ng mga oligarko, ng mga politikong korap, ng mga magnanakaw, ng mga sindikato, ng mga adik, mga pusher. Tayo po ang ipinagtatanggol ni Tatay Digong at ng mga Duterte. Kaya kabayan, kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa DDS, vlogger at organic na supporter ni Tatay Digong at ng mga Duterte. Kaya kung isa ka dyan, comment mo dyan sa baba at pa-shoutout na rin kung taga-saan ka para ma-shoutout po natin. For the meantime mga kababayan, may lakad po tayo ngayon, may Birada Agila po tayo, no? Mag-aalauna na, kaya panoorin nyo po ako sa live. Sa mga hindi nakakapanood sa akin sa live kasi upload na lang lagi, punta nyo po ako sa Birada Agila sa DZER. Nandun po ako mga kababayan. Lunes hanggang Biyernes po ang aming programa dyan sa DZER. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Alright? Sige kabayan, maraming salamat. Sunod na lang po muna ako mag-shoutout ha. Pilipinas as always. Bye-bye!